isa pala si Direct BC sa mga writers ng film. How was working with him, Direct? BC ang parado. Si BC ang director ng Gulay ng Manong sa Cinema Live. Siya nagsulat na to. Yung original concept talaga, the story, kay BC talaga. Tapos, binigay na lang sa akin for direction. So, kumusta yung collaboration? Talagang sobrang chill. Sobrang, I think, ang winner out namin ay, kasi pagka mga stoner comedy, ang nagiging challenge ay, madalas, ano siya eh, slow burn siya eh, di ba? So, lalo na pag sa western tayo reference. And yun talaga yung mechanics ng comedy niya. Kaya tinatry namin na paano kaya yung para maging mas Pinoy yung flavor. So yun, I think sa script level na-achieve naman. Marami rin kasi naging writers or mga nakasama during the writing process. Masaya, I mean, ako feeling ko si BC dahil nagkataon din na obviously male comedy talaga itong pinakamasarap na pares. So hindi naging super challenging for us. Parang in-enjoy talaga namin yung proseso. Tapos dumagdag pa nag-evolve na lang siya nung shoot nung ng script reading na with the cast. Marami ring naging changes, marami ring kumbaga parang kaya paulit-ulit din kami na talagang very collaborative. Kasi hindi lang, bukod sa gusto natin maganda yung quality ng pelikula, gusto rin namin na masaya kami habang ginagawa yung trabaho. Kasi kasama siya sa memories eh. Kumbaga, yun yung hindi taken eh. Yung shoot namin together, yung proseso. So yun, with BC, masaya. And hopefully magkaroon pa kami ulit ng mga project together. Na, naman. Hindi na ako masarap na sopas daw, sabi siya. Thank you po. And for the cast po, syempre ang daming moments sa film na sobrang kwela lang. So non-stop rin siya. So while filming the film po, ano yung pinaka-memorable nyo na moment or scene dun na sinushoot nyo po? Thank you. Yung 3 AM po, so nabunto ko. Ano ba? Ay, ako gusto ko naalala ko lang, marami naman kasi memorable. Pero gusto ko yung eksena na nagsusuntukan kami ni Bebe. Ay, oo, ako din pala. Yeah. Kasi yun yung mga, parang kumbaga, kung dream sequence siya dito, syempre, dream sequence din siya sa amin ni Pepe na magkaroon ng ganong project na, hindi naman kami hindi kami magsuntukan, pero yung maangas ba? Kasi syempre, you see us as comedians, di ba? Pero yung parang gano'n na, parang fight club. Yun. Memorable sa akin yun para magkaroon ng ganong eksena sa isang sabaw na pelikula. Same. Yun din yun sa akin. Kasi fan ako ng Kung Fu Hustle. Fan kami ng Kung Fu Hustle. Pangarap namin magkaroon ng gano'n dito sa Pilipinas. So somehow, tinupad namin kahit papaano. Ayun. Tinipid pero natupad. Natupad kahit papaano sa pelikulang to. Nagsisimula ng matupad yung pangarap namin. Yeah. Yes! Tinupad. Ano ba yun? Teka, baka mapunta sa ibang salita. Ano ba yung tanong? Ano yung paborito mo eksena? Paborito? Wala po akong paborito. Kasi I consider it lahat po. Wala pong sayang na eksena. Dahil totoo po, kanina kinalabit ko si Pepe, sabi ko, ang ganda ng kinalabasan. Sabi ko, ang ganda ng pelikula niyo. Congrats at thank you. Sama ako. Tapos yung part 2, start na po bukas. Ako na rin mag-direct ko na 80. Hindi. Thank you. Lamig eh. Tuhat lang naman po ako. Ang lamig. Mag-aat lang naman po ako, no? Siguro sa akin yung pinaka-memorable is the whole project itself. You know? Kasi syempre unang-una, katrabaho ko ulit si Direk. Si Direk hindi lang siya kasama ko sa work. He's also my friend. As well as Pepe and Je, you know? We have a personal relationship. Kami din ni Kuya Jing, syempre parang tito ko na yun.
Dito talaga. Barkada. Syempre, parang barkada na rin. So, being part of the project itself is something very memorable for me. Thank you po. Okay, Jin. Thank you. That was John of Capville. Next question. So, yes. Sa cast, okay, so syempre, lahat na kayo, ang dami na nagawang comedy films, di ba? So, ano yung mga bagay naman na nagpapatawa sa inyo pag nanonood kayo ng isang comedy film? Yung kayo mismo natatawa sa mga eksena. Ano yung mga eksena yun? Hindi ko masabi. Yan na. Naiisip pa lang natatawa na. Yung mga ayaw nung iba, natatawa ko dun. Offensive. Oo. Hindi ako kasi natatawa ako sa kung saan ba isasagad yung comedy. Pag yung comedy sobrang sagad, natatawa talaga ako. Oo. At saka, actually ito yung mga ganito, mahilig ako sa road trip movie. Ang tawag dyan, mga ganyan, road trip movie eh. Yung journey ng kasabawan. Yan. Target market ako. Pepe. Ganon din katulad ni Je. Ako kasi kami ng misis ko, mahilig kami sa offensive humor na may mga ibang tao na offend. Alam mo yun? But again, comedy is comedy. Tsaka physical comedy, I'm very much a fan of that. Katulad nung pumasok sa isip ko yung eksena sa The Royal Tenenbaums. Yung naghahabulan sila dahil nag-aaway-aaway na sila, tapos naipit yung pare sa eksena. Sinubukan niyang umakyat ng hagdan, tapos naipit siya, nalaglag yung pare ng hagdan. Nadamay sa away. Di ba nakakatawa yung image na yun? Kaya kanina natatawa ako dun sa, ako yata yung pinakamalakas tumawa dun sa umiinom siya ng tubig habang naririnig yung may taning na yung best friend niya. Ginamit yung baso lahat. Yun, yung mga ganun. Nakakatawa yun for me. Okay. Sir Jean? Nakakatawa po. Sama kayo, no? Nakakatawa talaga po yun. Kahit malungkot kayo, nakakatawa po kayo. Basta nakakatawa po siya. Basta ano lang, masaya lang po kayo, tas happy po kayo. Nakakatawa na rin po siya. Natutuwa ka, natatawa ka. Basta ano lang, smile lang po kayo. Ang comedy talaga. Natutuwa na rin, di ba? Natutuwa ka. Masaya. Masaya. At ang comedy, lagi po siyang 1, 2, 3. 1, 2, 3, intro, body, punchline. Lagi po yung turo ng tatay ko yan. 1, 2, 3. 1, 2, punch. 1, 2, punch. Pag umaba po kasi, lalaylay na po yan. Kaya dapat yung mga kabatuhan mo din, magaling din. Mga kabatuhan mo, kapwa mo komedyante, nagbibigay din sa'yo ng floor. Meron po kasi mga komedyante na madamot. Sa kanya lahat. Ikaw ang dating support na support ka. Ito, yung grupo na to, talaga nagbibigayan po. O sa'yo to, sa'yo to, sa'yo to, sa'yo to. Sinishare nyo yung tablado sa bawat isa. Walang malaki, walang maliit. Yun ang pamantayan ng comedy rin. Team player. Kahit sa acting. Acting na to. Bigayan. Yun po, tapos po. Ito, TJ. Siguro po for me, I have a wide variety of types of comedy kung saan ako natatawa. Kasi nakaka-relate din po ako sa mga tropa na minsan may dark humor, nakakatawa, minsan slapstick, physical comedy, or something you wouldn't expect. Kaya naman siya nakakatawa kasi the twist, di ba? So it boils down to gaano kagaling na isulat yung ano. Doon ako na kahit ano naman actually, basta I watch it and I find it funny. Hindi ko alam, walang specific na type of comedy. Kahit yung mga era nila babalo, di ba? Kahit hindi sila sobrang physical, minsan kahit yung linyahan nila nakakatawa. For example, meron ako napanood kay Babalo before na, Huwag mo nga akong ganyan-ganyan, ha? Kung may palad yung mukha mo, makahapon kitang kinabilan, eh. di ba ang talino? Ang talino, di ba? Classic ka. Oo simple-simple lang na kung may palad yung mukha mo, maghapon kitang inapiran. Di ba? Ang galing! Di ba? Yun, hindi physical eh. Hindi physical, pero salita lang, linyahan, pero ang talino. So those are the types of comedy na I find very humorous. So, ayun, salamat po. Okay, congrats sa movie. Ang daming bagong pinakita direct, di ba? In terms of comedy. So, best of luck po. Thank you po. Thank you. That was Erwin Ogawa po ng ganap. Meron po tayo ibang questions pa from our friends. Una muna sa lahat, congratulations po sa film. And tawang-tawa ako dun sa part dun sa Pulubi.
sobrang witty nun. Di ko lang kung sino nakaisip nun. Okay. And my question is, kasi napansin ko lang din naman nakaka-collaborative talaga based dun sa usapan. So, ang tanong ko is, ilan dito yung parang impromptu scenes, if meron man? Kasi magagaling yung mga artista involved, of course. Kasi kami I think ang script rule ay sige susundin namin yung script tapos merong version na kung saan tayo talaga mag-enjoy or hayaan ko na lang sila. Tapos pagka medyo sumobra, saka natin ibabalik. Marami eh. And I think ang nakakaano nga doon, ang nakakatuwa doon, karamihan pa nang nag-work nung ine-edit, yung mga improve din. Kaya talagang shoutout sa mga actors natin. Kasi talagang in-embrace nila yung character at talagang natural sa kanila yung yun nga yung sinabi ni Jay kanina, yung sa truth, no? Na hindi lang nila sinabi, ginawa talaga nila. Yan, si DJ, si Sir Jean, si Pepe, saka si Jay. At kahit yung iba naming actors, by the way, si Yan De Jesus, yan, mga bago sa, kumbaga, first time nila mag-comedy film, si Christine Bermas. Noong una nga parang naano sila parang syempre kinakabahan sila na makasama yung ganitong ka-veteran na cast sa comedy. But yun yung sinabi ko sa kanila, parang yung improv minsan yun yung magiging solution para mag-work ang isang eksena. Yung sa Zero Visibility nga, extensive pa nga yun Basta maka-cancel na tayo, pero na-cut natin. Mayroon pa mga may kadugtong pa dapat yun. Zero, imagine na lang, isipin nyo lang kung zero visibility. Basta maka-cancel tayo pag tinuloy. Ayun, so may mga ganong aspeto. So pero may mga ini-improve din sila na hindi nakakasama. Kasi nga, yun, again, syempre gusto natin na comedy siya, pero progressive pa rin. Kumbaga parang, we want yung same feeling, experience, pero at the same time, syempre, huwag tayong maging backwards. Kumbaga parang hindi siya maka-inhibit ng, ideally, no, hindi siya makabigay ng something negative. Kasi syempre, comedy nga siya, di ba? Dapat nakakapagpasaya siya. But at the same time, is either magbibigay siya ng hindi naman kailangan, siguro hindi naman necessary lagi na may social commentary, pero I think may mga, kung napansin niyo, may mga konti-konti bilang hindi nawawala sa akin siguro bilang filmmaker talaga importante kasi dahil parte ka ng isang bansa na alam mo yun, nagkasama ka dito so kailangan meron ka pa ring message na binibigay na sana mapukaw kahit comedy yung ginagawa. Yun, I think may mga eksena doon na gano'n. Pero hindi lahat na push kasi nga, haba din. Ayun, yun po. Visibility. Pinakamagandang entry, parang pare-pare. Siyempre yung huli, si pa rin talaga, si Harry Potter, magbabuti. Tawag dito, gusto ko nga kwento, alam niya yung isang kasama namin doon, si Bobbies. Siya yung si Zero Visibility. Siya na lang yung favorite ko kasi sobrang basta syempre nagkaroon ng delays. Actually, natin sa premiere yun. Oo, ilang yung niya, di ba? Yung cameo niya, yung scene niya. Parang 2 days siyang inabot, so sobrang nade-delay. Umabot na sa point ko na siya, hindi na ma-shoot yung eksena. Nako, baka may may alat. Tapos palitan na lang natin, pero dinalo ko siya sa akin, tutuloy natin, ikaw pa rin. So, si Bobbies ang favorite. Si Patrick Bobbies, isa rin siyang stand-up comedian sa Comedy Manila. Yan. Thank you for answering, Direk. Ito, meron pa tayong questions sa taas, bandang gitna. Congratulations pala sa movie. I really enjoyed it. Nagko-consume ako ng comedy online and then sa mga stand-up comedy. Natuwa ako kasi may mga napapanood ako from Comedy Manila na naging part ng movie. Naging mahirap ba na makipag-collaborate sa comedy na galing sa ibang parang social media platforms na papuntahin sa movie? Nagkaroon ba ng challenges? Definitely,
Kasi, especially for a project like this na mainstream, no? Kasi pagka film festival, pagka independent film festival, kumbaga parang mostly voice naman ng director or ng producer. But dito syempre mainstream, may audience yan na tina-target. So medyo challenging kasi kahit kunyari mga personal favorites ko na nako-consume online from Comedy Manila, pwedeng hindi siya mag-work for the target audience. So challenging, but at the same time, dahil nga yung mga kasama naman natin ay mahuhusay, matatalino, hindi siya nakatulong yon, nakagaang yon dun sa challenge na yon. Kumbaga, ano ba? Kunwari, may mga, kasi especially Comedy Manila, ang daming mga hindi naman cancel, but pwedeng possible na ma-cancel, di ba? Alam niyo, kung nanonood kayo, sir, ng dito, ng Comedy Manila, na yung mga jokes na hindi, kumbaga, appropriate for mainstream. Mabuti din na, for example, si Yan, lagi ko siyang kinoconsult yung sa, kasi may mga budding jokes nga, di ba? Parang, kinoconsult ko siya na parang, this one ba, offensive pa siya? If offensive, tapos papaliwanag ko rin yung intention ng eksena. Kasi ako naman, yun nga sabi ni Sir Jimmy, ang iba kasi sineseryoso yung comedy eh, di ba? Parang, pero kasi comedy siya eh, parang di ba? Sabi nga 1, 2, 3 punchline siya eh. Kumbaga parang hindi siya something, hindi naman hindi sa seryosohin, but yung intention niya is magpatawa, ganun. Pero naiintindihan ko rin na may mga pwedeng consequences kasi yung isang eksena at isang comedies. So yun, kaya kinoconsult natin, kaya mainam din na yan, sina Pet, sina Jeff. May mga kinoconsume kami, may mga gusto kami na hindi talaga appropriate. Pero dahil mahusay sila, dahil alam nila kung paano ibibigay yung same experience, but at the same time, appropriate or progressive pa rin, nagiging madali yung trabaho. Thank you. Isa pa pala sa nagustuhan ko dito, yung parang Seth MacFarlane type nung comedy, na parang may mga cut-in na mga short gags na napapanood ko sa mga Comedy Manila na skits. So dito ba, meron bang mga scenes na para sa inyo, sobrang nagustuhan nyo na hindi umabot sa final cut ng film? Mga natanggal, no? Na sana, na parang okay sana. okay sana. Ang mga hindi specifically yung okay. Merong isa na natawa ko na hindi nakasama. Alam mo yung eksena nyo ng mga goons. Yung parang pinapaliwanag ni Doctor kung bakit siya masama. Parang hindi yun nasama. Kasi kumbaga parang hindi na nag-work. Pero nakakatawa yun kasi parang ang mangyayari sa eksena, spoiler na yun. Mangyayari sa eksena, di ba nga hinahanap nila dahil nakatakas from the van. So nagtago sila, parang mag-element of surprise sila, ganyan. So, nung paparating na, meron na. Sinakloban na nila. So talagang parang yung apat talaga yung makikita mo. Tapos pagtanggal, parehas lang pala ng damit. So alam mo yun, parang very cheesy comedy na pati yung buhok, parang double talaga. Tapos, yun yung I think, yun yung mga example na tama ka, skit siya. Pero siguro dahil maganda na-mention mo Sir Tito yung skit. Yun yung isa sa parang formula din na tinatry namin ni DC nung writer. Kung paano siya parang mag-work na na hindi siya gag, na pelikula pa rin. Kasi at the end of the day, pelikula pa rin to na kailangan, iba pa rin yung lengguwahe ng cinema, di ba? So yun. Pero hopefully ay, para sa amin naman sa team, mukhang gumana naman. Sana sa inyo rin habang pinapanood. Ayun, yun yung eksena. Kayo ba? Baka may paborito kayo? Na hindi nasama? Na hindi nasama? Kasi yun, dun sa scene na yun, sayang dahil dun ina-explain kung bakit. Tsaka 3 a.m. na yun Ayun yung, sorry. Dun na-explain kung bakit, kumbaga ba't gumagawa ng masama yung mga masamang tao.
kasi yung pares, kung titignan nyo, di ba, parang intentional na pares-pares sila eh. Di ba, kunyari yung character ni Bogart and Max, reflection din ng relationship ni Don and Mola eh. Tapos same goes with Evans and Molly, di ba, na parang pinapakita yung parang, di ba kasi at first parang ang hirap sa mga lalaki kasi, di ba, parang, or at least sa time ko, parang pag may kaaway ako, hindi ko siya personally ina-address eh. So I think yun yung naging dynamics ni Don and Mola eh, na parang dahil na may stigma before na parang pag lalaki ka dapat di ka emosyonal, ganyan. I think hanggang ngayon naman, parang may ganun pa rin eh, na parang yun yung naging challenge. So parang yung si Molly and si Evan, sila yung nagpapakita nun. And then, pinakita rin natin dun sa, okay lang naman mag-spoil dito, napanood yun na naman eh. Si Bogart and Max, pinakita natin na paano pag nag-connect, magsasucceed, di ba, yung which is yung band bang. Tapos ito si, yung relationship din ni Doc Thor with best friend, di ba? Parang trying to reach out naman. Parang gano'n. So parang umikot talaga siya about pairs. Tapos, yun lang, sinabi ko lang, share ko lang. Pero yun, luckily wala namang masyadong natanggal na eksena. May mga nabawas na parang short skits, dialogues na kumbaga parang lalo, I think pinakamarami kina ito pala kay yung kay Evans and kay Mola. Nung nakulong si Evans, ang haba nun eh. Marami talaga silang, puro improv nila na parang umabot pa sa point, take 3, take 4 kami. Nagulat ako, Jen, may dala ng loop. Petroleum jelly. Parang sabi niya, masakit ba dyan? Sabi ko, parang masakit ba dyan? Ito, parang gano'n. Parang may mga ganun pa na, kaya lang dahil, again, pelikula pa rin, so parang iniiwasan, may mga ganung creative choices na kailangan, kahit love na love natin yung eksena, kailangan let go. Yun po. Thank you so much and congratulations. Maraming salamat po. Thank you, Tito Ian. And now, meron pa tayong questions sa bandang kanan. Grabe yung pelikula na to. Ito natin yung pinakaloko-loko at abnormal na pelikula kayo nakaw. Yan ang gusto Diba? Anyway, for this one, I'm not going to ask you a question kasi yung tanong ko lang na makidalig yung inspirasyon. Though nasagot na yung thought process, may papagawa na lang ako. So hopefully alam niyo yung 5 emotion trends sa TikTok. Yan, since komedyante naman kayo at kaya ni Director. So yung emotion is angry, simula kay DJ, sad, excited, shocked, and 30.